labis na magulat ang susunod na henerasyon sa sinapit ng aming panahon sa pangangaping ginawa ng mga Kastila sa aking bayan. Ang aklat ko ito ay naglalaman ng kanser ng lipunan. Ipinapahiwatig nito ang paninirang puri ng mga Kastila sa mga Pilipino. Nakakayamot ang bansang ito. Malaking pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang nakatira. So yun, ehemplo, 20 taon akong nagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kurang paroko. Ngunit nang ako'y umalis, ilang matatandang hermanos terceros lamang ang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Mga Ginoo, alalahanin natin tayo na sa bahay ng isang Indio. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo na siya sa ganoong walang galang na tao. Di ka po ba nasisiya sa 2 taong paninirahan sa San Diego? Hindi. Paano nangyari iyon? Ako na may iilang buwang tumira ng pamilya na labis na nalungkot sa pag-alis ko doon. May reliyon ba? Wala. May kalayaan ba mga pari? Napasama na ang bayan at kaya maraming kapamakang nangyayari ay dahil sa pangungonsenti ng mga opisyal sa mga ere na kalaban ng Diyos. Tignan mo ang mga Indyong yan. Mga Ginoo, pinapakilala ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan na darating niya lang mula Europa. Kinagagalak kong makilala ang kura ng ang matalik na kaibigan ng akin. Mukhang nagkamali ako, Reverensyo. Nagkakamali, binata. Ngunit hindi ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malingit kong makasama ang iyong ama. At masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Ng mga papuri ninyo sa aking ama. Ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong, ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Atin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na magpapakilala sa bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagalak ko kayong makilalang lahat. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalak ka namin makilala si Crisostomo Ibarra.
Ganda ang taga-Europa, wala pa rin tatalo sa kababaihan ng ating bansa. Hindi nakatandaan, Padre Sibilio. Sa palagay ko, kayo'y nararapat dahil kayo ang kura ng bayan ito. Dalhin nyo nga dito ang tinola. Alam nyo ba ang tinola ay ang paborito kong ulam? ¿Cuántos años elevas fuera en Pilipinas, Don Crisostomo? Halos 7 taon. Kung gayon may marahil, nakalimutan niyo na ang Pilipinas. Hindi po. Ako marahil ay malilimutan ng aking bayan. Samantalang lagi kong alaala ang lupang sinilangan ko. Ikaw ba'y nasaan at hindi ka man lang nagtelegrama? Noong kami kinasal ay nagtelegrama kami sa peninsula. Senyora, halos 2 taon ako sa northern partes ng Europa, sa Germany and Poland. May kakilala ko ang polo sa Espanya na nagangalang Stanitsky. Kung tama ang aking pagkakaalala, baka sakaling nakita mo siya. Habang nandoon ako, bilang lamang ang nakausap ko sa kanya. Abay, paano ka naman nagkasama sa mga taga roon? Ikaw rin ba ay marunong magsalita ng Ingles? Of course I can. I stayed in England where they only speak English. Yan lamang ang natutunan mo? Sasayang ka lang pala ng pera sa iyong paglalakbay. Kahit batang paslit ay alam pa ang sasagot mo. Para sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Tila isang parang panaginip ang manirahan sa Europa ng 7 taon. Sana hindi mo sabitin ang nangyari sa iyo. Mag-iingat ka at sana'y maging aral sa iyo ang kanyang sinabi. Kung ako lang ang masusunod, ipagbabawal ko ang pamahalaan na magdadala ng Indio sa Europa dahil sa masamang epekto nito. Mas makabubuti sa iyong magbakasyon muna para makalanghap ng sariwang hangin. Saan mo ba gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Mabuti pa siguro ay bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa Beataryo at kunin ang iyong mga gamit. Hindi ka na babalik doon kaya magpaalam ka na ng tuluyan sa mga kaibigan mo. Mabuti pa siguro ay bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa Beataryo at kunin ang iyong mga gamit. Hindi ka na babalik doon kaya magpaalam ka na ng tuluyan sa mga kaibigan mo. Sa San Diego na lamang dahil mas malaki ang bahay doon. At isa pa, ay malapit na ang pista.
Tawatan Maria, at harapin mo ang binabil. Sige po, Tia Isabel. Maria! Lagi mo ba akong naalala? O sadyang, bigay makakalimutin ka na dahil sa magagandang dilag na nakikita mo sa iyong paglalakbay. Paano kita malilimutan? Kayan ang tinig mo'y naririnig ko sa gubat ng aking. Walang oras na hindi kita nalimutan. Nakalimot ako sa aking tungkulin. Saan ang tungo nyo? Kukunin po namin sa kumbento ang ating mga gamit. Isang krus po ba na malaki ang inyong palatandaan? Ang krus po ay sinunog ko na. Sinunog! Utos po ng kurang malaki, ang kurang na namamalo, si Padre Carote. Nasaan po ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus, nasisiguro ko na natatandaan nyo kung nasaan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Ano ang ginawa sa aking ama? Hindi ko naman po ito nilibing sa libingan ng mga inchik. Naniniwala po ako, mas mabuting anurin na lang ito sa ilog. Ano ang ginawa sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginawang masama sa iyong ama. Sabihin mo ang totoo! Ito ang pinalitan kong kura ni si Padre Damaso, ang iyong tinutukoy na gumawa ng masama sa iyong ama. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa ata kayong maligo. Higit pa doon ang hinihintay ko kapag bumubuhit na ang matatalim na kulog at idlat. Tila nais na ninyong magunaw ang mundo o magkaroon ng dilubyo, filosofong Tasyo. Sus Mariosep! Hindi pa ba kayo uwi? Maghihintay niyong ina sa inyong pagdating. Daghanda na rin siya masagana sa pagkain tulad ng hinahanda sa isang pura. Hindi pa po kami maaaring umuwi hanggang hindi pa po ikawalo ng gabi. Yun ho ang utos sa amin nasa kristal ngayon. Kayo ng kampanaryo? Opo. Mag-iingat kayo at huwag na huwag lalapit sa kampana tuwing bumuhulog. Salamat po sa Panginoon. Batakin mo pa ang lubid, Crispin. Umuwi na tayo. Natatakot ako. Jack na hindi pa bayad ng inay na pinapalo ako. Hindi tayo maaaring umuwi, Crispin. Baka magkasakit tayo. At baka mamatay rin tayo sa gutom. Bayaran mo lang yung sinasabi nilang ninakaw ko para hindi na nila ako pagbintangan. Mahigit 32 piso iyon, Crispin. Tiyak na hindi kakasya. Ang nakakatakot ay baka malaman ng nanay ang nangyari. Huwag na pala tayong umuwi, kuya. Baka malaban pa ni inay na ang nangyari. Tara na, Crispin. Umuwi na tayo. Kuya. May permission na po kaming umuwi. Last 10 pa ng gabi, maaring umuwi. Ngunit, hanggang alas 9 lang po kami maaaring dumaan sa kalsada. Tiyak na hulino kami ng mga Guardia Sibil. Hindi ka pa maaring umuwi. Hanggang hindi pa nilabas ang iyong ninakaw. Kuya, pupatayin nila ako! Crispin! Crispin! Hindi mo ba hihintayin ng iyong mga anak? Sabi ni Filosofong Tasyo ay nakakabasa na si Crispin at si Basilio ay mag-uuwi naman ngayon ng kanyang sahod. Ipagbukod mo na lamang ako ng piso. Inay! Buksan ninyo ang pinto! Inay! Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Hinuli po siya ng sakristan mayor. Anong nangyari sa kapatid mo? Bakit siya nagpaiwan? Hinuli po siya ng sakristan mayor sa pag-aakalang siya ho ang nagnakaw ng salapi sa kumbento. At
Sa takot ko pong abutan ng alas 10 at mahuli ng mga Gwardiya Sibil, ay pinili ko na lang ho tumakas at sa aking pagtakbo, ay natapisan po ako ng bala sa noo. Mahabaging Diyos! Iligtas po ninyo ang mga anak ko! Huwag ho kayong mag-alala, Inay. Hindi nila sasaktan si Crispin. Kumain ka muna, anak. Pero ito na lamang ang itiniranin ko mo. Mas mabuti kung tatlo na lang po tayo nila Crispin ang magkakasama. Mas tahimik po ang buhay natin. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Crispin, niyo saktan yung kapatid ko. Crispin! Basilio? Nasa isang bukid tayo, Nay, at tayo nag-aani ng mga palay. Basta, Nanay, bukas, sunduin niyo na po si Crispin sa kumbento at kunin ang aking sahod. Ayoko na hong maging sakristan at kakausapin ko na lang po si Don Crisostomo Ibarra. Nagawin niya po akong tagapastol ng kanyang baka at kalabaw. Oo, anak. Sa pamamagitan ng indulhensya plenaria ay mahahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Sapat na ang isa lamang, pag-aaksaya ng indulhensya ang ginagawa. Narito ang mga gulay para sa kura. Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahin ngayon sapagkat siya ay may sakit. Kung ganoon, maaari ko bang makita ang anak ko si Crispin? Ha? Si Crispin? Hindi man umuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon. Naiwan dito si Crispin, kaya't nais ko siyang makausap at ipagpaalam sa kura. Nasusunduin ko na siya. Naiwan nga dito si Crispin, ngunit matapos makapagnakaw ay tumakas din. Mas masawang pa ata ang inyong mga anak sa kanilang ama pagdating sa kasamaan. Dalawang iyon tinapon ang bangkay ng inyong. Sinabi sa amin niyo ni Teniente Guevara ng self-puturerong gumawa iyon. Maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat sa inyo. Mas mahigit pa ang putong na loob ko sa inyo. Mabait na tao ni Don Rafael. Salamat po, Diyos, at kay bubuti nila. Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ha? Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na magsinungaling ka, ay tatali ka namin sa punong kahoy at saka babarilin. Hindi ko po alam kung nasaan ang mga anak ko. Matagal ko na pong hindi nakikita ang anak ko si Crispin. Ibigay mo ang mga salapi na ninakaw ng anak mo. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Walang inuwing salapi si Basilio, kahit halugbugin niya man ang buong bahay. Kung gayon na ikaw ang dadamputin namin at dadalhin sa kwartel. Ang kurang may kagagawan yan. Kung nais niyang hingiin ang nasabi niyang pera ninakaw ng kanyang mga anak, hingin niya kay San Antonio. Pakawalan niyo yan. Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ipinahahanda ko na lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayoko makasama ang kura. Ngunit bakit? Pagkiwari ko, pinabantayan niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbidihin. May kaugalian tayo rito at isa pa, narito siya. Di ba kayo natatakot magkasakit? Malamig ang hangin dito sa bintanaan.
Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap na manghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis, sa gubat, Idaraos. Iyon ang mga pinili ng mga dalaga. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Baka nakakabulabog kayo sa mga nasa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipina ng kapanahonan namin. Ihanda mo na ang paasim sa sabaw. Kailangan na nating ihulog ang mga isda sa kumukulong sabaw. Sa susunod po, tiya. Maaari mo ba kaming awitan ng kundimang pinag-isang dibdib, Victoria? Hindi ba dapat si Maria Clara ang hikayatin nating umawit? Malulungkot ang ating mga awit. Kumukulo na ang sabaw. Utang kasi ang aking buhay, senyor. Hindi dapat kayo maging mapasok. Paano kung ikaw ang mapahamak? Gusto ko ba kayahin ang pagmamasyadong ginagawa sa Ingat kayo dahil ang ko ay nakakapamayayang at nakapagmalaki sa mga. Yan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. Anong may paglilingkod ko, Iho? May nais lamang po ako isang guni sa inyo. Nais ko po sanang magpatayo ng isang paaralan. Taong nag-iisip para sa kapwa ay pinag-iisipang isang baliw. Pagit hindi ka humingi ng payo sa kura o sa kapitan. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Tuloy ang plano ninyo kapag kayo'y nagipagtulungan sa sinasabi ko. Ano ba ang silbi ng paaralang walang nag-aaral? Kapangyarihan ang kura. Subalit, hindi ako lubusang naniniwala sa mapag-abusong lakas at kapangyarihan. Malaan ay walang ibang pinapakinggan kundi ang kura. Parang pagmamalabis ang iyong ipinahayag. Sa katunayan ay wala pang bayang dumarating. Pipi ang bayan kaya walang dumarating. Di magtatagal ay darating rin ang panahon. Malaman ninyo ang kanilang pagtitiis. Maaaring mahalin ng sabay ang Espanya o ang aking bayan? Sapagkat ang lupang iyong pinatapakan ay pinamumunuan ng mga taong nagpapalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Hindi ko nais ipaghaganti ang aking ama, alang-alang sa kapakanan ng aking reliyon. Ikaw pala, Elias. Tingin ako ng tingin sa batisan. Subalit hindi ako nakadaan sa batisan sa loob. Madaming nagabang na Guardia Sibil sa labas. Natatakot ako, Elias. Ba't pabayan ako ng batisan? Kumusta ang dinaluhan mong kasiyahan? Kasiyahan? Oo, ang kasiyahan. Ang piknik na iyong pinuntahan kanina. Maaari mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari? Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverensya. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng sibahang iyan. Subalit ang pinapatayong gusali ni Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto?
ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Isipin ninyo na ang isang pinakahamak na Pransiskano ay nakapagpatayo ng isang pagamutang maganda na sa murang halaga lamang. Nagbabayad lamang siya ng 8 kwalta. 8 kwalta? Iyan ang katotohanan at siyang dapat tularan ng isang naghahangad na masabing isang mabuting Kastila. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ang ama ng ulupong na nagngangamatay sa bilangguan at ni walang mahigaang. Ano ang pakinggan ninyo sa aking mga sasabihin? Iniwas-iwasan ko ang taong ito. Subalit, dinadala siya ng Diyos sa akin, kaya ako nangatol sa kanya. Mabuting taong aking ama. Siya ay naglilingkod ng tapat sa bayan. At ang paring ito ay pinapatuloy at pinapakain sa loob ng aming bahay. Hindi pa yon maging sapat sa kanya? Kayong mga makapangyarihan ng tao ng lipunan, hindi ba't karapat dapat siyang mamatay? Crisostomo! No hagas eso! Crisostomo! Mi parece una lastimag! Crisostomo, wag! Huwag ka muna makipagkita o makipag-usap sa iyong nobyo hanggat hindi siya inaalis ng mga praile sa pagiging excommunicado, Maria. Maria, madaling mapapatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng malay si Padre Damaso at hindi nasugatan. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kay ni Crisostomo. Kung hindi raw ako susunod ay mapaparusahan ako, hindi lamang sa may lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Papa, huwag kang umiyak, anak. Nakita ko lamang na umiyak ang iyong ina nung siya'y nagliliis sa'yo. At ang isa pa'y may ipapakilala si Padre Damaso na kanyang kamag-anak na nakatakdang dumating ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo, Tiago? Naloloko ka na ba? Anong tingin mo sa iyong anak? Para lang bang pagpapalit ng baro ang pagpapalit ng nobyo? Huwag mong pahirapan ng iyong anak. Bakit hindi ka nalang sumulat sa arsobispo? Ang arsobispo ay praile din, na walang pinakikinggan kundi ang mga kapwa praile din. Kaya anak, tigilan mo na ang pagluha. Darating ang Kapitan General at kailangan na siyang pagkahirapan. Ipinapakilala ko nga pala ang aking pinsan, si Don Alfonso de Linares. Siya ay kamag-anak din ni Padre Damaso at tanging kalihim ng mga kagawad sa Espanya. Darating ang Kapitan General. Di yata't narinig mo iyon, Linares. Ang Kapitan General ay nagpunta dito. Kung sa bagay, Kapitan Tiago, ang aking pinsan ay madalas ding magkisalamuha sa mga matataas na mga tao sa Madrid. Madalas siya sa bahay nila Conde del Campanario. Mabuti siguro itignan natin si Clarita. Maswerte kayo, Don Santiago. Hindi basta may sakit lang ang tinitignan ng asawa ko. Namimili siya ng ginagamot na Kastila, kaya't magpasalamat kayo. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga ay ligyan at gatas, arabe de altea at 2 pildoras de sinaglosa. Ginoong Linares, dumating na si Padre Damaso. Maria, anak, hindi ka mamamatay. Isarado niyo ang mga bintana at ikandado ang mga pintuan. Huwag kayo magpapasok ng maski ng sinuman. Karo? Envía a ese mujer aquí. ¡Ah! Vamos! Magkantar ikaw! Vamos! Magkantar ikaw! Magkantar ikaw!
magkantar! Wala diri imong nanay katutsenta baka bapay. Tama na! Tumigil ka na! Lang naman pala magtagalog. Ngayon, ikaw ay magbayla! Magbayla ka! Magbayla ka! Magbayla ka! Ikaw naman ngayon ang sumayaw. Ano't di ka man lang bumati ng magandang umaga? Pakainin siya at gamutin ang kanyang sugat. Huwag hayaang malapastanganan ang babaeng ito. Bukas ay ihahatid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Paano sila nakakatira dito? Irespetuoso? Dapat ay turuan sila ng urbanidad katulad na ginagawa sa kanila ng mga kura at gwardiya sibil. Paano ko gagantihan ako? Naiingit ka sa akin. Oo, ningit nga ako sa kulot mong buhok. Muwi na tayo, huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo turuan ko ng leksyon ng babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na ako ay hindi taga-lalawigan at ako ay taga-Maynila? Hindi nakakapasok sa loob ng aking pamamahay ang alperes ng dahil lamang hanggang sa may pintuan lamang sila. Sa nga ba? Dahil ba ang nakakapasok lang ng bahay mo ay isang pilanton? Ang realidad, ikaw ay di hamak na labandera lamang. Ha? Nagpapatawa ka ba? Kaysa naman sa iyo, nang asawa mo'y pilay at mapagpanggap na doktor. Tumigil kayo! Tama na yan. Napakalaking kaiyan ang skandalong ito! O kaming pakilaman. Ang mabuti pa iuwi na ninyo ang inyong asawa, Don Tiburcio. Nakakainis! Ngayon din ay luluwasan ng Maynila para puntahan ang Kapitan General. Sayang suot mong pantalon! Parang hindi ka lalaki! Tama na naman pilay ako. Dapat ay inamon mo siya ng revolver! Hamunin mo ng duelo ang mga alperas ngayon din! Pero ba? Gawin mo kung hindi, bubulat-lat ko sa lahat kung sino ka! Kailangang hamunin ni Linares ang alperas ngayon din. Kung hindi, ay huwag niyo siyang ipakasal kay Maria Clara. Hindi nararapat na makapangasawa ang inyong anak ng isang lalaking duwag. Anden, ven aquí. Llévame a mi habitación primero. Talagang pupuntahan ko kayo dahil sa inyong mga kambing na sinira ang bakod ko. Sa susunod na magbalik sila, pagbabarilin ko na ang mga iyon. Mangyayari yan kung buhay pa kayo bukas. Ano? Sa tingin ba ninyo mapapatay ako ng taong yon? Kayang-kaya ko siyang patayin sa pamagitan lamang ng sipa. Sino ang tinutukoy ninyo? Sino pa? Kundi ang lalaking naghahamon sa akin ng barilan. Iyan ang aking sadya sa inyo. Huwag niyong aksayin ang oras ko. Baka iyan ay kaparehas lamang ng 2 batang nawawala. Marahil ay nakatulong ng mahal na Birhen ang aking magiging manugang na si Alfonso Linares. Ikaw na ang maging kabiruan ng isang Antonio Canovas. Malaki talaga ang nagagawa ng may isang kamag-anak na nanunungkulan sa pamalaan. Nang dahil dyan ay nakakapaglabas-pasok sila sa palasyo ng Kapitan General. Una ko pala nakita iyang si Ibarra ay alam ko na talaga at naniniwala na akong isa siyang pilibustero. Ano pa ba ang sinabi ng Kapitan General patungkol kay Crisostomo Ibarra? Alam ko na.
Iminungkahi ng aking pinsan na si Linares na siya'y bitayin. Hindi. Huwag mo nang ipagkait sa amin, Primo. Alam ko at ikaw na ang tagapay ng Kapitan General at... Clarita, iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti at nakita kita. Ang iyong ama at pamilya ay niligtas ng iyong kakilala. Pinagpok pa ng Diyos ang aking anak. Marahil nga, Clarita, ngunit lumipas na ang panahon ng himala. At kaya kami pumunta dito ay upang mapag-usapan na ang hindi natapos sa pag-uusap noon. Pagsabi mong magdaraos tayo ng isang fiesta. Maganda siya kahit mukha siyang tanga. Bakit kaya siya ang pinipili ng mga lalaki? Mayaman siya, ano pa? May kabalit na kaagad. Abay, napakatalinong babae. Marunong siya sa buhay. At kahit magalo, ay alam niya ang kanyang ginagawa. Papa. Bay, tagpuan kaming dalawang bangkay. Diyos mio! Hindi. Hindi, tiyak. Crisostomo. Hindi. Hindi si Crisostomo. Tahan na, iha. Diyos ko. Crisostomo! Crisostomo! Mahal ko! Crisostomo! Tia, hindi si Crisostomo, Tia. Crisostomo! 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 Sino ako? Sino ako? Natakot ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka bang tiwala sa akin na inaama mo? Tulungan ninyo akong sirain ako sunduan ng aking pakikipag-isang libig. Wala na si Crisostomo. Walang dahilan para ako'y magtiis. Kung buhay pa sana siya ay maaari ko pang pagtiisan ang lahat ng pag-asa at ako'y makakatakas pa sa kalagayan ito. Ngunit, wala na siya. Walang matitira sa akin maliban sa pumasok ng kumbento o ang mamatay na din. Ganyan mo ba siya iniibig? Tawarin mo ako sa mga idinulot ko sa iyong kasawian. Pinangat ko ang lahat ng kabutihan at kaligayahan mo. Ikaw lamang ang tangi kong kaligayahan, Maria. Kung totoo ang lahat ng iyong sinasabi, hindi ninyo papayagang magtuloy ang ating kasawian. Ngayon wala na si Crisostomo, ibig kong maglakha. Pag mo nga, hindi mo alam ang sinasabi mo, Maria. Anak, maraming misteryo sa loob ng kumbento. Paniwalaan mo kung matututunan mo ring mahalin si Linares. Kumbento o ang kamatayan? Diyos ko po, mahabagin. Ako pa inyo nang pinarurusahan. Gawin mo ang ibig mo. Magmonga ka. Huwag ka lamang mamamatay. Diyos ko po, ako po ang inyong parusahan. Huwag ang aking anak. Inay! 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 Anak! Crispin! Nakikita niyo ba? Ito si Crispin! Crispin! Anong ginagawa mo dito? Baliw na mujer? Huwag niyo siyang gagalawin! Ito si Crispin! Inay? Asan na kaya ang inay? 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 Anak ko! Tignan niyo!
sandali lang! Inay! 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 Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking inay! Inay! Hindi mo ang kayamanang ibinuon ni Ibarra malapit sa kakahuyan. Gamitin mo ito para sa iyong pag-aaral kung walang mag-aangkin ito. Opo. Inay! Inay! Ko, inay! Hindi maaari, inay! Inay! Mamamatay akong hindi mamamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakakita sa pagbubukang liwayway, malugod ninyo siyang tanggapin at inyong gunitain ang mga nabuwal sa dilim ng gabi.